Tadyahaw, isang panibagong araw, isang panibagong pag-asa mga kapanalig. Laban lang para sa kinabukasan ng pamilya, para sa sarili at para sa ekonomiya. Panibagong pakikibaka na naman mga kapanalig. Ako nga pala ang inyong kapanalig, Ilocanong Kapangpangan na tubong Tarlac. At tulad nga ng lagi kong sinasabi na lagi lang tayong magtiyaga upang yung pinapangarap nating soon ay maging finally na rin. At ito naman pala si pare kong Romel. Siya'y taal na taga Bicol at doon sa Bulacan niya napiling manirahan. At siya nga pala, pag kami ang laging magkasama, wala kaming ginawa kundi balikan ang mga alaala at mga pangyayari kung paano kami nagsimula. At dito sa abroad, na lampas 20 taon na kaming nagtatrabaho, pero hanggang ngayon wala pa naman kaming ipon. Kaya minsan tuloy naisip ko kung paano ba talaga susukatin ang tagumpay ng OFW para malaman mo kung ito ba ay nagtagumpay. Although wala naman talagang fix na formula para sukatin ang tagumpay, kaya naman sa sarili kong panukat, pag masaya ka sa bagay na ginagawa mo, wala kang inaapakan na tao, at nakapagdudulot ka ng saya at inspirasyon sa paligid mo, lalong-lalo na sa kapwa mo at mga mahal mo, tagumpay ng maituturing yon. Huwag nyo na nga palang pansinin ang mga suot namin, lalong-lalo na yung suot ni pare kong Romel. Medyo marumi kasi yung trabaho namin, kaya kailangan naming magpalit ng damit. Pero di ko maiwasang magduda kay pare kong Romel. Tingnan mo naman kasi yung suot niya. Mukha na siyang nakabistida. Nagtataka tuloy ako. Sa tagal pa naman naming nagkasama, kung paano siya nakalusot sa radar ko. Ang alam ko naman talaga straight siya. Siya nga pala, bawal pa kaming tamarin. Kasi naman, marami pang umaasa sa sipag namin. Pero sa totoo lang, may mga nagsasabi na iba na nasa abroad daw ang pera. Pero nasa Pilipinas pa rin talaga ang saya. Pero sa totoo lang, pagod na rin kami. Sawa na rin kami. Wala kailangan pa. Kailangan pa rin kasi. Kasi kung titigil kami, paano na? Nakakatakot na kasing magsimula at sumubok ulit ng iba. Kaya siguro, sa ganong naging mindset namin, kaya hanggang ngayon nandito pa rin. Patuloy nakikipagsapalaran, patuloy na umaasa na balang araw makakamit din namin ang mga pangarap at tagumpay na inaasam-asam namin. At alam nyo ba, lagi kong ipinapaalala sa sarili ko that delayed success is okay. Kasi we all have our own race and timeline. Kanya-kanya tayong takbuhin. Kailangan mo lang talagang i-enjoy ang mga ginagawa mo. At lagi mo ring isipin na sa bawat mong gagawin, kailangan mong lakipan ng panalangin. Wala naman talaga kasing imposible. Kailangan din natin kasing ilapit sa Kanya at lubos na magtiwala. Mahirap pabagsakin ng problema ang mga taong nakakapit sa Diyos. Ito yung mga trabaho na sinusuong namin. Lalo na pagka mahina yung production, kung anong pinagkakabalahan namin linisin. Sayang din kasi, di ba? Yung talaga buhay. Itong buhay. Tiis lang. Tiis lang, kaya lang maraming taon na kami nagtitiis, ganda pa rin. Dapat lang, atik lang. Bakit? Kesa naman tumambay tayo, sayang yung panahon. Kahit pambili lang ng asin at saka paminta.
Pag magulang ka, kailangan lahat gagawin at ng paraan. Dumi lang yan. Nililigo natin yan. Diba? Kaya baka nyo ba guys, mga araw-araw naming trabaho dito.